Ano ba yan? Parang hindi na naman kayo nagbayad ng Meralco bill ninyo ah. Kala ko may kakalala kayo dun, malakas kayo. Yung, isa lang solusyon dyan. Let there be light. Yan. Diba? Sayang gandang lalaki natin pag hindi naiilawan. Uy, nandiyan pala kayo. Alam nyo, natural lang naman ang batuhan ng putik tuwing malapit ng eleksyon, mga kampanya. Di ba? The usual ano-ano nga ba? Yung menu, kumbaga, ng mga karaniwang mga paratang, mga paninira sa kalaban mo sa politika. Sabihin mo, korap, magnanakaw, palpak mamuno, walang alam at walang karanasan sa pamumuno. Nako! Kung, ano pa ba? Alam ko na, adik sa pinagbabawal na droga. Sinungaling. Ano pa ba? Pero alam natin na hindi na gumagana yung mga ganyan eh. Kung titingnan ang naging resulta ng 2022 elections. Hindi ba? Sabi nila. Pero, mga tol, 34 years ago, may kakaibang paratang ang binabato ng dalawang partidong naglalaban sa paparating na halalan. Taon 1992. Ang tapatan, lakas NUCD, ang manok ng gobyerno, ang the anointed one, kumbaga na si Fidel Ramos, ang nakakuha ng basbas ni Corazon Aquino na nooy nakaupong Pangulo. Pero ang LDP o Laban ng Demokratikong Pilipino naman na pinangungunahan ni Speaker of the House Ramon Mitra ang siyang may hawak ng malaking makinarya, malawak na makinarya at hawak pa ang mayorya sa Kamara. Pinakamaraming miyembro sa Kongreso. So, halos lahat ng palitan ng paninira ay naibato na nila sa isa't isa. Pero ito ang pinakamatinding paratang. No? Dahil sa panahon na yon, ito ang napakainit na issue na literal na mainit talaga. Lalo na kung buong araw ay wala kayong kuryente. Pinaratangan ng lakas at ng LDP ang isa't isa na sinasabotahe daw ang mga planta ng National Power Corporation o NAPOCOR. Kaya raw palaging nagkaka-brown out. Mantakin mo yun. Pero ang episode natin mga kapatid ay hindi tungkol sa siraan sa eleksyon, sa kampanya. Hindi ito tungkol sa halalan. Matagal pa ang susunod na presidential elections. Actually, mas malapit ang episode natin, mas malapit ang pag-uusapan natin sa nangyayaring krisis sa kasalukuyan. Na kung hindi natin maagapan, nako, isip ko pa lang, sumasakit na ulo ko, ay maaring maulit ang napakadilim na kasaysayan. Napakadilim. Ngayon, sa History with Lord Special, babalikan natin ang mga taon ng kadiliman. Noong dekada 90, ng tanging tanglaw sa iyong pag-aaral, sa iyong pagbabasa, ay kandila o lampara. At ang sistemang peste, kasi ika nga ng idol kong Yano, kasi walang kuryente. Ika naman ng idol kong si Francis Magalona, ang tagal nito pare, nagdidilim, ayoko sa dilim. Nagdidilim ang paningin. Kaya simulan na po natin ang History with Lord Special, ang mga taon ng kadiliman or the Dark Ages of the Philippines. Kasi walang kuryente.
brownout o blackout, siguro iniisip niyo, ano naman kaartehan yan? Wala lang kuryente. Angal-angal na kayo agad. Pwede ba kayo nga mag-down lang yung Facebook ng 5 minuto Parang mamamatay na kayo lahat. Anyway, siguro, para sa inyo napakahirap ma-imagine. Napakahirap ma-imagine kung bakit ginagawang big deal yung nangyayari noon. Pero, kanina, yung usapin ng pananabotahe sa mga planta ng kuryente ay hindi lang simpleng krimen laban sa pag-aari. Kung tutuusin, hindi lang simpleng pang-aabala sa serbisyo para sa mga tao, kundi bahagi pa ng isang napakalalim at mas nakakainis na atraso na sino man ang may pakana dapat arestuhin, litisin sa dahig sa The Netherlands. At kasi sarap sa pakin. Siyempre wala namang patunay, wala namang naipakita ang parehong lakas NUCD at LDP ng ebidensya ng sabotahe mula sa parehong panig. Pero sino mang nabuhay noong 1991 hanggang 1993 ay hindi malilimutan ang kalupitan ng mga araw-araw na blackout na nagtatagal mula 2 hanggang 8 oras araw-araw. Teka, nabanggit ko ba na araw-araw? Oo, araw-araw. Kung sinulat dati ng Makatang si T.S. Eliot na April is the cruelest month, abay, mukhang sinadya niyang isulat yun para sa Pilipinas noong Abril ng 1992. At sakto pa talaga sa estado ng Pilipinas ang title ng kanyang obra maestra. Obra maestra ang The Wasteland. Kung naranasan mo ang tag-init ng taon na yon, siguradong maiintindihan mo talaga kung ano ang tunay na ibig sabihin ng isang krisis. Lampas kalahati ng isang araw mo, ang pakiramdam ay parang nabubuhay ka sa primitibong panahon na kahit nakatira ka, it doesn't matter, sa maliit na kahon o dambuhalang mansyon, ang pakiramdam mo ay nabubuhay ka sa loob ng kuweba. Na sa panahon na hindi pa nadidiscovery ang kuryente, sa kuweba na walang hangin at puro anino na lamang ang iyong nakikita. Kung lubos ka nababahala ngayon, kung gaano pa palakaselan at kakomplikado ng ginagalawa nating mundo ngayon dahil sa presyo ng langis na nanggagaling sa kabilang bahagi ng planeta, ang malupit at madilim na tag-init ng 1992 ang magpapaalala sa iyo ng buong buhay mo at buong katinuan ay nakasalalay lamang pala sa kable ng kuryente at yung switch na pag ginalaw mo ay hindi gumagana. At isipin ninyo buong maghapon, walang silbi ang mga ventilador, kahit gaano kamahal yung aircon mo, ang iyong refrigerator sa bahay ninyo. Dahil, anong silbi nila kung walang kuryente? Kung ngayon nga, parang mamamatay na, parang guguho ang mundo ninyo sa ilang minuto lang na naka-down, na hindi gumagana ang Facebook. Kung walang internet, kayo parang katapusan na ng mundo. Buti na lang, walang internet doon. Ay nako. Ang pinakamalalang kabanata nitong mga blackouts ay nangyayari nung summer ng Abril hanggang Mayo. Summer pa talaga, Diyos ko. Isipin mo, iniisip ko palang parang hihimatay na ako. At hindi yan kaartehan. Kung ngayon nga parang mababaog na tayong lahat, sa sobrang init. Isipin mo na lang noon, naranasan nyo bang magklase ang mga kolehiyo sa mga classroom na iisa lamang ang maliit na bintana? Kasi dinisenyo siya na may aircon at tanging kandila lamang ang iyong iluminasyon para mabasa mo yung mga notes na sinusulat ng teacher sa blackboard. Wala pang tanghali yun, pero ang puting-puting uniforme mo ay kasing asim na ng medyas na binabad sa sukang paumbong na purong-puro. Walang bahay, walang opisina, gobyerno man o pribado ang ligtas. Pero na lamang kung isa ka sa mga mayayamang negosyo na nakakabili ng mga generator. Pero kahit yung mga opisina sa Makati, halimbawa,
walang kuryente sa loob ng 4 hanggang 8 oras. Ang nangyari noon kasi, 4 hours sa umaga at 2 oras naman sa hapon. Araw-araw yan, araw-araw. Nagkaroon pa nga ng plano, halimbawa, no? Ng mahigit 300 na buildings sa Makati Business District. Kasama na rin dyan ang ilang mga opisina ng mga international na negosyo. 4 na araw lang daw magtatrabaho sa tinatawag na voluntary curtailment na plano, no? Pero mga manager ang magdedesisyon kung ano ang mapipili nilang araw at oras. Pero sa mga residential areas, yung mga bahay, ordinaryong bahay lang, nako, good luck sa ating lahat. Hulaan na lang kung kailan biglang mawawala at kung kailan babalik ang kuryente. Kawawa naman ang ordinaryong Pinoy. Dahil hindi lang ang mga pagkain at iba pa mga food items sa iyong ref ang nasisira, kundi pati na rin iba pa mga appliances mo na pinaghirapan, pinag-ipunan. Dahil sa biglang patay-sindi ng kuryente na hindi mo alam kung kailan mawawala at kung kailan babalik. Biruin ninyo pati mga laro sa PBA, Philippine Basketball Association, Professional Basketball League. Mantakin ninyo kahit sila'y apektado. Halimbawa, yung laro ng San Miguel kontra Swift, na biglang bumigay na lang yung aircon sa Ultra. Dahil kinulang sa rasyon na tubig. Dahil tubig doon ay kailangan na ring irasyon. Lahat daw na nandoon sa loob ng Ultra ay nagdusa mula sa mismong commissioner ng PBA na tagaktak ang pawis hanggang sa mga nasa ringside o courtside na nagpapaypay. At dahil sa sobrang init daw, ay kailangang pabagalin ang usad ng mga laro at damihan ng mga timeout mula sa mga referee, no? Para na rin sa kaligtasan ng mga players. Biruin mo, pati nila ng mismong ultimong sentro ng politikal na kapangyarihan ng bansa, walang ligtas. Halimbawa, sa taping daw ng programang The President's Hour sa Malacanang mismo, sa Malacanang, ay bigla na lang daw nawala ang ilaw at bumigay ang aircon. At parang isang napakalaking biro ng kapalaran ang nangyari dahil ang mga bisita para sa partikular na episode na yon ng The President's Hour ay walang iba kundi ang chairman ng Napocor na si Wenceslao de la Paz at isang senior vice president ng Meralco. Pero eto ka, hindi gaya ngayon. Ang problema ay hindi nagmula sa anumang gulo, sa anumang kabilang bahagi ng mundo. Hindi krisis sa supply at presyo ng langis. Ang problema ay likha mismo ng mga opisyal na siyang inasahan natin. Ang responsibilidad ay panatilihin na tuloy-tuloy lamang ang power supply ng Pilipinas. Kakulangan sa paghahanda at kakulangan sa husay sa pangangasiwa. Kinulang sa pagpaplano, ay nako Diyos ko. Lalo na sa mga power plants na antigo na at pumupugak-pugak na. Mga power plants, mga pangunahing inaasahan na pinagkukunan ng power ng Luzon, Metro Manila at iba pang mga isla. Pero ang pinakatinamaan talaga at pinakanakaramdam, pinakakawawa sa lahat, ay yung mga medium to small scale na mga negosyo. At nangyayari ito noon sa takip silim ng pamumuno ni Cory Aquino. Isang napakalaking black eye sa tinatawag na ina ng tanglaw ng demokrasya. Sa pagkakataong yon, kung Pilipino ka, na ka na lang talaga sa nangyayari sa iyo. Ang krisis sa kuryente ay napakalaking black eye sa pamumuno ni Cory Aquino. At halos hindi nga, parang halos pinasadahan lang. Mabilis ang pagkakabanggit sa huling sona ni Cory Aquino.
At isang paragraph lang ang banggit sa problema sa enerhiya sa kauna-una ng SONA ni Fidel Ramos noong July 1992. Ang sabi sa SONA niya ay minabadali na lang ayusin ang problemang yan at kinakailangan na buuhin ang isang Department of Energy. Nakalaunan, dahil din kay Ramos, magiging useless din pala pagdating sa usapin ng pag-regulate ng presyo ng petrolyo. Palakpakan tayo. Noong 1986, 4 na buwan lang matapos mapatalsik ang diktadurya ni Marcos, ay inabolish ni Cory Aquino ang maraming sangay ng gobyerno ni Ferdinand Marcos Sr. Kasama na ang isang ahensya na nakatoka planuhin ang isang napakahalagang pangangailangan. Inabolish niya ang Ministry of Energy at ang napokor, ang Petron, ang PNOC, ang Philippine National Oil Corporation ay nilagay sa ilalim ng pangangasiwa ng Office of the President. At eto sa dalawang pangunahing proyekto nakaangkla ang pangmatagalang plano ng gobyerno ni Marcos para sa enerhiya. Ang isa, ang mga serye ng hydroelectric dams na gagawin o itatayo sa Chico River, sa Cordillera. Ang isa naman ay ang Bataan Nuclear Power Plant. Dalawang dambuhalang proyekto na parehong nasa Luzon na talagang aayos sana sa kuryente needs ng isang lumalaking populasyon. Ang PNOC, of course, kasama na rin dyan yung Bataan Nuclear Power Plant, yan ay yung tugon, supposedly ni Marcos, dahil sa dalawang oil crisis na naranasan ng kanyang panguluhan, noong 73 or 74 at noong 1979, na ang pagsalalay sa isang commodity na kailangang pang i-import mula sa isang bansa, mula sa rehiyon na napaka-unstable ng politika, ay hindi na dapat mangyari pa. So, ito ang nangyari sa parehong proyekto, ang Chico River at ang Bataan Nuclear Power Plant. Parehong hindi natuloy. Parehong tinigil, o hindi na tinuloy ng pumalit na administrasyon. Ang Chico River Dam Project, halimbawa, ay naging controversial dahil sa pagpatay ng militar sa Kalinga chief na si Macleing Dulag noong 1980. At ang organisadong pagtutol ng mga katutubo sa itatayong 4 na dam na pupondohan ng World Bank ay nakatakdang burahin sana ang mga village, ang mga tribo, at ang buong kultura ng mga Kalinga. All of a sudden, ang dating issue ng energy ay sumabog at naging human rights controversy. Kaya ang mga funders ng proyekto ay umatras na lang kalaunan, hindi na natuloy. Samantala, mas kontrobersyal ang 1 billion US dollars na nagkakahalaga na Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Nagpatong-patong na ang mga issue mula sa milyong-milyong kickbacks umano o mga na binayad supposedly ng mga nagpapautang na mga international agencies, pati na rin ang Westinghouse Corporation, sa mga Marcos crony, hanggang sa samot-sari mga safety concerns na may kinalaman sa engineering ng plantang ito na tinayo kasi sa isang active earthquake fault sa Bataan. At kahit hindi gumagana sa loob ng mahigit ilang dekada, ang BNPP ay
inuugnay sa impyernong naranasan ng mga Pinoy mula 1991 hanggang 1993. Apparently, ang mga sunod-sunod na brownout daw, ayon sa mga kritiko at sa mga malisyosong mag-isip noon, ay pakanaraw ng gobyerno para mapalitan o mapilitang buhayin ang gobyernong Cory. Buhayin ang nuclear power plant na 620 megawatts na kuryente sana ang ipinapangako. Totoo man o hindi itong teoryang ito, malamang ang sanhi ng kadiliman at kawalan ng kapangyarihan, literal, ay mas simple lamang ang pinagmumulan. Ang mga naglulumaang power plants ng Napocor na pinabayaan na lamang ng management at hindi pinaghandaan. At ang mga repair sa mga pag-aayos tulad na lang nitong pangunahing power plant na inaasahan na pagkukunan sana ng kuryente sa sukat na siguradong pamilyar sa mga umuuwi noon sa South na naging bahagi na ng araw-araw nilang tanawin. Itong planta na may matataas sa mga pugon na tinatawag nilang stick-O. Yan ang 350 megawatt na sukat power plant na hulaan ninyo kung kailan tinayo, anong taon? 1968. At sa pagpugak nitong antigong planta, kasabay na rin ang ilang mga planta tulad ng 300 megawatt na planta na Malaya plant sa Pililla, Rizal. At iba pa, alam mong may problema na ang Pilipinas kung ang pinuno mismo ng Napocor ay hindi maipaliwanag kung bakit nagaganon. Hindi niya ma-explain kung bakit pumupugak-pugak pa rin. Kahit na pinaayos na naman daw nila kahapon. Lumabas, di ba, no? Lumabas ngayon yung balita kahapon pinaayos. At ang total repairs ay umabot daw sa 2.4 billion pesos ang kanilang ginastos. Sino kaya kinuha nilang mag-repair? Na yung gumagawa ng mga, baka yung mga kontratisang kinuha ng mga DPWH sa Bulacan at sa iba pang bahagi ng Luzon. Samantala, 5 planta pa noon ang sabay-sabay na hindi gumagana. Meron sa Batangas, sa Benguet, sa Albay, at sarado ang mga to dahil inaayos pa raw. At kung susumahin, 500 megawatts ang kinukulang ng Luzon grid na tinatawag. Ang brownout na ito sa Abril, ay nagresulta sa napakatinding traffic sa Kamaynilaan. So biruin mo, mainit na nga sa bahay nyo, sa opisina mo walang kuryente, at dahil walang mga traffic lights, ang mga daan sa Makati, sa Maynila, lahat nagkaletse-letse. Palakpakan. At ito pa, paguluhin pa natin lalo ang problema. Maliban sa kampanya dahil paparating na ang presidential elections noong 1992 sa Mayo, sumabay pa talaga ang pagtama ng matinding tagtuyot o drought na malubhari na ang epekto sa supply ng tubig. Ang gandang kombinasyon, mainit at malagkit na temperatura, kinakapos na supply ng enerhiya, at mga gripo sa iyong bahay, opisina, restaurant, o anuman, pag binuksan mo ang tunog ng tuyong ubo na para bang yung sa pasyenteng may TB ang tanging lumalabas. At dagdag mo pa dyan, yung mga nakakainis sa mga campaign jingle, mga panahon na yon. Buti na lang, hindi pa uso yung mga budots-budots noon, Kundi, magre-revolusyon na siguro yung mga tao. Ay, nanalo pala yun, Epektibo pala yun, pero yung pangalawa, hindi na. Hindi naman katakataka na napakagrabe ang naging dagok nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa unang 3 buwan pa lamang, halimbawa, ng 1992, ng taong 1992, ayon sa Napocor, ang kabuuang haba ng mga brownout ay aabot sa
347 hours. At sa taon bago nito, 1991, ay 257 hours pag iyong tinotal. Noong 1991 naman, ang pinagsamang oras ng lahat ng mga brownouts ay 1,418 hours o halos 2 buwan sa Mindanao yan. Yung mga brownout sa Mindanao. Kawawa ang mga taga Mindanao talaga noon. Ang ganitong mga datos daw, ang talagang kinatatakutan ng mga potensyal na foreign investors na magnegosyo sa bansang ito at patuloy na pipigil sa paglago ng ating ekonomiya. In fact, ito mga matinding mga brownouts, yung power crisis ng Pilipinas noon, ay naging laman pa ng mga international publications. Sinulat pa na ang US government daw ay pinag-iisipan na ihanay na ang Pilipinas sa mga mapanganib na bansa sa Central America, sa Africa, at iba pa, no? Sa Middle East, na ihanay ang Pilipinas sa mga mapanganib na bansa, lalo na may mga US bases sila, mga military bases sila sa Pilipinas. At talagang threat itong sunod-sunod ng mga brownout na ito. So tanong, paano nga ba nasolusyonan ang problemang ito? Parang nakalimutan na nila, naalala lang natin yung problema, yung sanhi ng mga problema. Maliban sa mga pagbuo ng task force, no, na kasama ang parehong mga opisyal ng gobyerno, kasama ang mga private sector leaders para planuhin ang mga schedule ng pagbabawas ng oras ng trabaho, no? I-schedule ang mga blackouts, i-schedule din ang mga pagpasok ng opisina, mga pabrika. Nag-propose din ang leader ng task force noon na si Raul Concepcion ng voluntary, kumbaga, no? Na titigil talaga, lalo sa huli, anticipate isang buong linggo walang papasok sa inyo. At ang pag-deploy, no, ng mga energy barges, kumbaga. Ito yung mga mga nasa barko, no, na mga magsusupply ng kuryente. Kumbaga parang mga modular. Kung tutuusin mo, incompetence, mismanagement, kakulangan sa plano, kakulangan sa antisipasyon, sa posibleng maging problema, kakulangan sa diskarte. Masisisi mo ba ang mga kolumnista at mga editorial ng dyaryo tulad nito sa pagmumungkahi ng dapat daw ng mga parusa sa mga opisyal ng NAPOCOR? Halimbawa ito, ano raw ba dapat gawin sa mga opisyal ng NAPOCOR na dapat sisihin sa problemang ito? A. Sisantihin. B. Ikulong sa isang maliit na kahon na walang butas, walang bintana, pero merong mababangirong bubong at ibabad sa ilalim ng napakainit na araw. Letter C. Hubaran, itali ang mga kamay at paa, buhusan ng sirop ang katawan, at lagyan ng mga dambuhalang langgam. D. Ibitin o isabit sa puno. Or E. All of the above. Kung nabuhay ka ng panahon ng yon, sigurado ako, walang kaduda-duda. Ang pipiliin mong sagot, letter E. Kung isa ka sa mga tulad kong talagang naranasan ng mga brownout na yan. At ang pinakamatindi, pinakanakakatakot pa, pagsapit ng 1993, kahit na nababawasan noon yung mga oras ng blackout, meron pa rin, pero bawas na. Parang imbis na mga 6 hanggang 8 oras, eh, mga 2 oras na lang. Ano kaya ito mga millennials ngayon, ano, at mga Gen Z? Pagpasok ng 1993, habang nababawasan na yung mga haba ng blackouts, yung henerasyon ko, bigla namin nare-realize, parang nasasanay na kami
No, parang naka-adjust na ang katawan namin na yung kilos, hindi ka conscious pero parang na-anticipate mo na ito na lang gagawin natin kasi baka mag-brown out. So, handa ka. Pero nakakatakot yun. Kasi, the only time, ayon sa mga matatanda, na ginawa nila yung gano'n, na gano'n ang adjustment ng iyong katawan, gano'n ang response ng iyong katawan sa ganong environment, ay nung panahon ng digmaan, World War II, na naghahanda ka na talagang, pero hindi giyera nangyayari noon. Nakakatakot yung nangyayari sa amin. Yung nasasanay na kami sa biglang pagkawala na lamang ng kuryente, walang anunsyo, wala. Ang biro pa ng iba, baka yung kumikita dito talaga yung mga mall. Kasi papalamig ka, wala kang ibang choice eh. Isipin mo no? Imagine mo, nanood kami ng sine ng mga kaklasiko. Sa loob ng sinehan, ang suot lang namin ay yung sando sa ilalim ng aming mga polo. Yung iba pa nga, nakahubad. Lalaki, syempre. At makikita mo, kasama ng audio, kung nire-record mo, halimbawa yung audio, no? Of course, wala pa namang mga cellphone cameras on. Kasabay ng audio na naririnig mo sa big screen ay yung tunog ng sabay-sabay, mga sangdaang mga pamaypay na lumilipad-lipad. Tunog na talagang gano'n, no? Dahil walang aircon. Oo. It was a thing back then. Nood ng sine, may kuryente para sa projector. Pero para sa aircon, wala. So kami ng mga kaklase ko noon, alalang-alala ko, nanood kami ng sine sa SM North EDSA. Noong panahon na yon ay bagong bukas pa lamang at talagang usong-usong tambayan. Ang pinanood namin at hindi ko na maalala kung bakit sa lahat ng pwedeng panoorin ay yun pa talaga ang napili namin. Ang animated version ng Disney ng Beauty and the Beast. Huwag niyo na ako tanungin kung bakit. Hindi ko na rin maalala kung anong dahilan namin. Alam ko noon wala naman kami mga kadate. Puro kami lalaki. Pero Beauty and the Beast ang napili naming panoorin. Baka ganun yata ang mangyayari sa'yo pag wala ng oxygen ang utak mo dahil sa init. Basang alam ko lang sa mga nangyari noon, ay kasabay ng mga brownout na ito yung mga palabas noon sa sine. At ang naalala ko lang, ang key takeaway sa lahat ng ito, sa pagbabalik tanaw, walang nanagot, walang naparusahan sa mga taong dapat ay hinahagupit sa luneta ng buhay, ng buntot ng pagi na lalagyan mo pa ng karagdagang barbed wire at mga basag-basag na bote. Ito mga tolongges, mga palpak na mga tolongges ng napokor na Diyos ko. Na 10 taon na sinasabihan sila noon na paghandaan nyo na dahil anytime soon ay bibigay na yung mga power plant natin. Maliban pa dyan, talagang dahil sa salary standardization scheme para makatipid, ay pinakawalan nila yung mga importante nilang mga inhinyero. Galing, ano? Pero ang alam ko lang, alam ng lahat ng sino man nakasabay ko na dumaan sa impyernong ito ay hindi na dapat mangyari ulit ang mga madidilim na panahong tulad nito. At para hindi na maulit sa popular na kultura, 2 kanta lamang ang dapat nyong marinig, dapat ninyong maalala. 2 kanta mula sa kadiliman ng dekada 90. Ang isa, ang kanta ng grupong Ngiyano na Kaka. At ang kantang Ayoko sa Dilim ni Francis Magalona. Dahil kung mangyayari ulit ito, hindi na ako magtitiwala sa mga nakaupo sa gobyerno.
Para sa akin, kung enerhiya lamang ang usapan, kung ako tatanungin, ang dapat mga siwa, mas mabuti pa, ay walang iba, kundi si Gary Valenciano, ang tunay na Mr. Pure Energy mismo, at wala nang iba. At yan ang ating History with Lord Espesyal na edisyon natin tungkol sa mga nakapandidilim sa paningin ng mga taon na the blackout years ng dekada 90. Sana hindi na maulit yon at sana magbalik tanaw ang mga leader natin na sa posibleng mangyayari pag pinabayaan nila ang supply ng ating enerhiya. Ako po si Lord De Vera at ito ang ating programa na History with Lord Espesyal. Tandaan natin, kung wala tayong kasaysayan ay wala tayong saysay. At madalas ang mga bagay umuulit-ulit lang hindi ba? Kumbaga, kung ang history ay mga serye ng mga patterns na maaari nating pag-aralan. Pag tayo, binalikan pa ng mga brownout na tulad ng mga nangyari noon, may tawag dyan, katangahan.